Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from 1 Samuel 17. That is in page 137. 1 Samuel 17. And we worship God in singing, in praying, in service, in giving, in so many things. Now we worship God as we read His Word. 1 Samuel 17 says there, "Now the Philistines gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah, and encamped between Soko and Aseka. In Ephes Damin, and Saul and the men of Israel were gathered, and encamped in the valley of Elah, and drew up in line of battle against the Philistines. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and Israel stood on the mountain on the other side, with a valley between them. And there came out from the camp of the Philistines a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a helmet of bronze on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze." Let's jump to verse 17. And Jesse said to David his son, "Take for your brothers an ephah of this parched grain, and then 10 loaves, and carry them quickly to the camp to your brothers. Also take these 10 cheeses to the commander of their thousands, so if your brothers are well, and bringing some token from them." Now Saul and they and all of the men were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. And David rose early in the morning and left the sheep with the keeper, and took the provisions and went, as Jesse had commanded him. And he came to the encampment as the host was going out to the battle, shouting the war cry. And Israel, the Philistines, drew up for battle, army against army. And David left the things in charge of the keeper of the baggage, and ran to the ranks, and went and greeted his brothers. And he talked with them. Behold, the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, came out of the ranks of the Philistines, spoke the same words as before, and David heard him. Let us pray. Lord, thank you for your word. And so, Lord, I pray that we're gonna encounter you, Lord, even though this is a very old text. Lord, yes, it happened a very long time, but Lord, the author, which is you, is present here today. So speak to us, for we are listening. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. All right, go ahead and take your seat. And so today, we are starting a brand new series, New Gen. Okay, sabihin niyo po, New Gen. Bago po mag-uwian yung mga matatanda, kasali po kayo dito. Okay, kasali po kayo. Bakit? No, sagutin ko na kagad. Kasi in order for the new generation to be blessed, there is some sort of a flow of anointing. From the OGs, no? So kung hindi nyo alam yung OGs, older generation, at saka yung new generation, ang tanong kasi, ano ba yung nagbablock dito? Okay, parang, I remember that psalm, "Behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. It's like the anointing oil from the head of Aaron down to the foot." And so somehow, merong nagbablock doon sa blessing na yon, sa anointing na yon. So kailangan yung OGs, sabihin mo kung may katabi kang mukhang 30 plus na, OG yan, okay, OG. Sabihin mo, kailangan ka dito, okay? So hindi mabibless yung new gen kung, kung wala yung OGs, okay? So we're gonna play both sides. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So last week, I was not here because I was asked to preach sa Malolos, our very first church in Victory, Bulacan. Yun din yung parang central church natin dito sa Bulacan, where we coordinate. Kasi kaya ako nag-preach, kasi nations yung topic. And I am tasked, no, to oversee ang world missions sa buong Bulacan na ito'y nangyayari. And so, today, we're gonna, bago ko lang silang tawagin, I'm sure Pastor John did a great job, but let me just emphasize it again.
why go on mission? Sabihin niyo po, why? Sa totoo lang, yung katabi mo nga dun sa bahay, hindi pa born again. Yung malapit sa'yo, hindi pa Christian. Bakit pa tayo pupunta ng ibang bansa? Ito na yung sagot. Sabi ni Jesus, I will build my church. Ang sabi niya kay Peter na, sino ko? Who do people say that I am? And he said, you're the Christ, the Messiah. At ang sabi niya, I will build my church. Hindi lang ikaw ang huli. Marami pang madadagdag na kamukha mo na maniniwala na ako ang Messiah. So ako ang gagawa nun. So it is God's job to build the church. Ano ang trabaho natin? Matthew 28. It is your job to make disciples of every nation. So sino nga sa inyo, meron kang family member, wala pa dito sa church? Yung talagang pinagpipray mo na mapunta na sila dito. Diba? I'm sure sinera nyo naman sila, diba? Pero kayo ba ang magdadagdag sa kanila sa church? Kaya nyo ba silang talian? Siguro for some, tinalian nyo, pero kumawala talaga eh, di ba? So anong gagawin natin? It is not your job to add them to the church. It is your job to make disciples of every nation. So, ngayong linggo ay magmamakaw kami. I'll preach kami ni Pastor Des. We'll preach the whole day in Every Nation Macau. Saturday, we'll go to the community, preach the gospel there. Kahit galit kayo sa China, okay, gagawin natin yon, di ba? Love your enemies eh, di ba? So, buti lang walang live stream ngayon, kaya pwede tayong tapos, siyempre, pag Friday, campus. So, Friday, campus, Saturday, community, pag Sunday, church. So, 3 C yun na gagawin this week. So, wala ako next Sunday. But don't worry, no? Nandito si Pastor Eric, our provincial leader. You're gonna have a great time with him. But I think sa 8 and 11 a.m. siya, hindi yata sa hapon. So yun, so ang mangyayari, habang nagre-reach out tayo sa Macau, how many of you believe na be-bless yung Victory Baliwag? Yun eh. As you refresh others, parang ganyan yan, no? Basta kami, Lord, susunod kami sa'yo. Ikaw nang bahala dito sa katabi ko sa bahay. Add him to the church. Add her to the church. Because it's not my job to build the church. My job is to make disciples of Baliwag, Bustos, and to the ends of the earth. Okay, kung nasan tayo nakatira, sa medyo malapit, at sa dulo ng mundo. So tawagin na natin ang ating mga L113 students to come up here and we'll pray with them. No? So, yan, habang lumalakad sila, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Sa atin, Baliwag, Bustos, Macau. So, ayan. So, isi-send off natin sila, pero kasama rin ako. So, parang nililehans ko yung sarili ko. Tapos sila rin. Sige, lehans na rin natin sila. Lord, you said in your word, blessed are the feet of those who bring good news. But how can they hear unless someone sends them? And Lord, here we are. Hindi naman po kami magaling. Hindi rin po kami malaking simbahan. But it's not our job to build the church. It's our job to teach the gospel in Baliwag, Bustos, and even this weekend to the ends of the earth. Lord, bless each one, Lord, that we're sending ourselves. The church is sending us. Lord, ang nakakatuwa doon, as we refresh China, Lord, we ourselves will be refreshed. Lord, maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. All right, palakpakan natin si Lord. So ito pong new generation is all about having a multi-generational church committed to reaching the campuses in our cities and communities. So this series aims for the church to be involved in raising, preparing, and empowering the next generation to fulfill their God-given purposes. And we want the next generation to live according to their calling in their set-apart lives. At malaking bagay dito sa calling na ito, ang pag-o-honor sa tatlo yung makikita nyo rito. Si Samuel, which is a spiritual leader.
Si Jesse, family leader, tatay ni David yon, at si Saul, yung king, which is more of, pwede natin sabihin, boss niya. No? Boss niya, hindi boss niya, boss ni David. Tapos, siguro yung si Samuel, parang pastor, no? Let's say like that. No? Tapos, si Jesse, tatay niya. Alam nyo ba na itong tatlong ito ay ayaw kay David at hindi naniniwala sa kanya? At merong mga pinagagawa ang mga OGs kay David na parang ayaw naman niya. Pero sa totoo lang, it would really mean well na makikita natin as we're gonna go through the text na kahit ayaw niya yung pinagagawa ng OGs, nirespeto pa rin niya ito. At iniisip ko lang kung lagi na lang siyang umayaw at umayaw siya dahil ayaw niya yung pinagagawa ng mga OGs, narating kaya niya yung calling ni God sa buhay niya. I'll give you an example. No? Yung nanay ko po, simula nung gumraduate po yun sa Adamson University, BS Chemistry yun, licensed chemist. No? Kinuha po siya ng mga magpapayong. No? Mahirap palang pinturahan yung mga payong. Talagang kailangan din ng chemist yun. Alam niyo, simula nung gumraduate yun, hanggang mag-retire, around 40 years, ay yun po ang kanyang, talaga pong niyakap niya, ang calling ko yung magkulay ng payong. Talagang, now can you imagine, ano, ngayon, yung mga kabataan ngayon, ano, sino sa inyo mga 30 and below, taas ang kamay. Sino sa inyo tumatagal ng 1 buwan sa trabaho? Lower, higher? Higher. Samantalang yung mga OGs talagang 30 years, 40 years. Ngayon, medyo naku, toxic naman si boss. Resign na. BA na lang tayo, BA, online, ganun. Ay, pinapapasok na tayo sa trabaho, wag na yan. Now, makikita niyo sa buhay ni David na kahit ayaw niya yung pinagagawa sa kanya, at some point, na-sense niya na pag in-honor niya, nirespeto niya yung mga OGs, doon magfo-flow yung anointing, yung blessing, yung calling ni God. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung mukhang 30 and below yan. Naku, kung pala ayaw yan, baka hindi niya makita yung calling ni God sa buhay niya. At ito'y malaki ang koneksyon sa pagrespeto sa tatlong OGs. Si Saul, parang boss. Samuel, parang pastor. At yung isa, si Jesse, yung kanyang tatay. Lahat ito ay walang believe kay David. Naku, samantalang yung mga kabataan ngayon, talagang di mo man lang ako binabalidate. Diba? Wala man lang appreciation. Naku, wala niyan kay David, and yet he respected. So tatlong bagay na pag-uusapan natin sa pagrespeto sa OGs. ODC. Okay, ODC. Ano yun? Obedience. Sabihin niyo, obedience. Deference. Confidence. So obedience, Samuel, sa tatay niya. Sino nga isa? Si Saul. Naku, itong mga to, basahin niyo na lang yung Bible. Hindi naman kasunod-sunod. Tingnan niyo naman yung pangalan ng boss, Saul. Pangalan pa lang parang hindi dapat sundan eh. No? Yung Jesse, parang medyo karespeto, Samuel, di ba? And yet, itong mga to, ala namang believe kay David, pero he obeyed. Hindi lang yon. There was deference, meaning, sino bang pumatay kay Goliath? Si David, natural, mas magaling siya. Pero tingnan nyo, parang he defers to the king. At sabi niya, hindi, mas anointed si Saul. Remember, kung binasa niyo pa yung Bible, may moment doon, may gustong pumatay kay Saul. Ang sabi ni David, do not touch the Lord's anointed. Pinagtanggol pa niya. He defers to Saul. At ang dulo, we will have confidence in God. Now, ito po yung totoo. No? Yung mga next gen, minsan, wala tayong confidence sa ating OGs. Okay?
Kasi ano kung dami namang sinasabi pero hindi naman leading by example. Di ba? Mga new gen, taas ang kamay, 30 and below. 'Di ba yung ayaw niyo sundin, 'di ba? Kasi hindi naman sila leadership by example. Ang daming pinipreach pero hindi pinapractice. So parang wala tayong confidence sa ating OGs. Pero ang magandang balita, sabi niyo, anong good news? Hindi naman natin kailangan maging confident sa OGs eh. Ang dulo, we need to be confident in God. Okay, at yan si David. Now, ito naman, yung mga OG, mga 30 patas, taas ang kamay. Sino sa inyo yung hindi na totoo yung ang kabataas, ang pag-asa ng bayan? Di ba? Sino sa inyo hindi na kayo confident sa new generation? Para kayong si Samuel. Para kayong si Jesse. Para tayong si Saul. Totoo naman eh. Ang sasabihin talaga, ibang-iba noon. Mas mababait ang mga bata dati. Wala tayong confidence sa new gen. Pero alam nyo, what's the good news? Obedience, deference. But it's not about being confident in the next generation, but being confident in God's call for the next generation. Alright, ang haba ng intro. Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Yeah, ready na tayo. Okay, so, ini-introhan ko lang para gets natin. So, puntahan na natin kaagad si Samuel. Tingnan nyo ang unang walang bilib ay si Samuel. Spiritual leader yan, no? Sabi niya, the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul? So hindi siya makaget over na ang next gen si Saul and yet nag-fail. Sabi niya, wala na talagang pag-asa ang mga kabataan. Si Saul nga, ang pogi, ang tangkad, ang cute. Hindi pala cute, no? Ang pogi, ang tangkad, malakas. And yet, nag-fail. Kaya talagang nag-iiyak si Samuel. Sabi niya, since I have rejected him from being king over Israel, fill your horn with oil and go. Sabi niya, wala na siyang confidence, no? Even kay David, hindi siya ang hinahanap ni Samuel. Hindi siya ang i-anoint. I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. At si Samuel, hindi niya naiisip na si David yun. Ang hinahanap niya yung mga itsurang Saul. Ngayon, fast forward, no? Yung ating pong binasa, pinakasikat na kwento ni David. Ito yung David and Goliath na pinatay ni David si Goliath. No? Hindi na natin pupuntahan yun doon kasi alam niyo na yun eh. Pero yung backstory, paano niya na-fulfill yung calling niya is ODC. Obedience to the OGs, deference to the OGs, and confidence in God. Yun ang resulta. Kasama tayong lahat doon that we will be confident not in the OGs or in the new gen, but in the God who allows the calling to flow through the generations. Tingnan natin yung nangyari dito. No? Ito yung context niya. And Saul and the men of Israel were gathered and encamped in the valley of Elah and drew up in the line of battle against the Philistines. And the Philistines stood on the mountain on one side. So anong nangyari? Ito daw yung Valley of Elah. May bundok. Ito yung bundok, no? Nandito si Israel. Nasa kabilang side ng bundok, ang mga Philistine. Di ba naggegera itong mga to? Hanggang ngayon, nag-aaway pa rin sila. Hindi na natigil ang away. So, ang naghihiwalay sa kanila ay bundok. At takot na takot yung mga Israelite. With a valley between them, with a valley between them, and there came out from the camp of the Philistines, a champion. Sabihin niyo po, champion. Ito pong champion na Hebrew word, ang ibig sabihin talaga niyan, para hindi na dumanak ang dugo, magpadala na lang kayo ng isa mula sa Israel, papanikin niyo dun sa mountain, at isa mula sa Philistine, papanikin niyo sa mountain, at winner takes all.
Pagka nanalo yung Philistine, susunod yung Israel sa kanila. Pag nanalo yung Israelite, susunod yung Philistine sa kanila. At alam nyo, very interesting yan. Kasi nung 2016, nakarating po ako sa Valley of Elah. Okay? Namulot ako ng bato doon. Yun yung ano ko yun yung pasalubong ko sa baliwag naalala ko. Nasita ako sa custom. Ang dami mong batong dala. Galing po yan sa Valley of Elah. Kaya pinagpupulot ko doon. Original daw kasi. Tingnan lang natin. No? May tunog, no? Ewan ko lang kung maririnig yung tunog. Tingnan natin. Yan, Yan, di nyo narinig. Alam ko na. Kailangan i-play. Oh. We're going up the Elah Valley where David fought Goliath. Tama ba? O Samson? Nalito na ako. David fought Goliath. Here we go. So, nakita nyo naman na may bundok. Tapos ang lakas ng hangin. No? Lalo ka patuloy nag-wonder, paano kaya tumama yung bato? Di man lang hinang. Nasa baba pa nga kami. Pag pumanik ka pa dun sa tuktok ng bundok, talagang ang hangin noon. Kung paano namang tumama. Buti pa kung ganito yung hairstyle ni Goliath, madaling tamaan, pero naka-helmet So, and you see that there's a mountain, may mga bato. So, yun yung sitwasyon. Okay, alam naman natin yung kwento. Si David yung pumanik sa tuktok, si Goliath sa kabila, tumama yung bato, the rest is history. Pero paano nakarating doon? Has something to do with the OGs and the new gen. So, number 1 is David was respectfully obedient towards his father, Jesse. And it's not just about inward confidence. You know, madalas ang mga new gen, it's all about being confident with yourself. I-manifest mo. No? But ang nangyayari dito, yung confidence nanggagaling sa pagsunod. It does not come from the inside. It comes from honoring your parents. It comes from honoring your leaders. And again, hindi ko po sinasabing mababait itong mga ito. Pero sa dulo nga, it's all about being confident in God na yun ang gusto ni God. At kahit pa mali-mali itong mga to, what's important is the respect. Okay, sabihin niyo po respect. Kailangan po ng respeto And hopefully, hindi po tayo nagko-quit dahil sa mga OGs. Di ba? I heard that somewhere sa Facebook. The next generation do not quit because of a job, but because of a bad boss. No? Pero may point naman, di ba? Pero, kung pang 5 resign mo na yan, mag-isip-isip ka. Baka kulang sa respeto. Hindi pwedeng ganun. Lagi ka na lang ayaw ng ayaw. Hindi mo makikita yung calling ni God sa iyong buhay. Tingnan natin When they came, he looked on Eliab. Okay? Nagpunta na si Samuel. At ang sinong pinresent? Hindi si David. Kasi si David, hindi man lang tinawag na magiging susunod na hari at makakatalo sa Goliath. Ang mahilab-hilab ay si Eliab. Tignan mo, sabi pa, surely, the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, so bakit ba nagkaroon ng Eliab? Kasi si Jesse yung alam mo, ito, mukhang siya. Okay? Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees, but man looks on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Sino kaya yung feeling mo hindi mo paboritong anak? Mas malamang siya. I
I remember 1 Corinthians will say, God has chosen the foolish things in the world to shame the wise. Hindi yung malakas. Hindi yung Gulayat. Alam niyo, I'm getting ahead of myself. No? Si Gulayat ba ay malaki? Ang malaki ay nagmamalaki. Si David ba ay maliit? Ang maliit ay nagpapakumbaba. At mas malamang kung bakit natalo si Gulayat, hindi dahil malakas, hindi dahil mahina siya, pero dahil malakas siya. Yung malakas, wala yung anointing ni God doon. Samantalang ang mga youth, alang gustong gawin kundi mas sumikat, maging malakas, magandang hati ng buhok. Hindi niyo ba alam kung bakit ako effective na pastor? Dahil sa buhok. Kung may buhok ako, wala nang atin dito eh. Diba, parang, grabe, no? Yun yung inanoint. And David respectfully obeys his father's instructions to bring provisions to his brothers. Alam niyo, hindi na nga siya tinawag para makipaglaban, maging hari. Ginawa pang tigapamalengke. Yan ang kanyang tatay. Provisions to his brothers at the battlefront. Even though David is called back from his battlefield to deliver supplies, he shows no resentment. Hindi man lang nagtampo. Ano ba naman yan? Hindi man lang ako tinawag. Ako na nga yung nag-aalaga ng mga, ano ba yung sheep? No? Mga tupa. Ako na nga yung utusan. Ako na nga lagi yung kumbaga parang hindi favorite. No? Ako yung parang hindi honorable yung ginagawa. That is in verse 15 to 18. In verse 20, this was even he was anointed by the prophet Samuel as the next king of Israel. Meaning, nung na-anoint na siya, ginawa-gawa pa rin siyang utusan. Okay, anointed na to Nalagyan na siya ng oil. And yet, the respect is, he's not honored, but he still respects his father, no? Even though David is tending to the sheep and isn't part of the army, he follows his father's instructions to bring provisions to his brothers and to the field commander. Hindi man lang nainggit sa mga kapatid. O tingnan nyo kung kayo hindi favorite. Hindi inggit pa kayo, inggitero pa kayo sa mga kapatid ninyo. Aba, hindi na lang inonor ang magulang. Abay, nag-care pa sa kanyang mga kapatid. Grabe, no? Talagang ang confidence niya, hindi sa kapatid, hindi sa tatay. You're gonna see the confidence is in God. We see David's concern for his brothers. When David learns about the situation, he shows concern for his brothers' well-being. In verse 22, hindi na natin mabasa, no? Kasi itong 1 Samuel 17, 54 verses. Tulog ka na, hindi pa tayo tapos dito. Kaya pagpasensyahan nyo na, hindi na natin ma-quote lahat. When he arrived at the battle line, he asked his brothers how they were. Sabi niya, kamusta na? Ito, tinatakot tayo. At sinasabi niya, huwag kang yung matakot. Kasama natin si Lord. No? That's practically the conversation. And so, sino nga uli yung mga 30 and under? 30 and under. Naku, taas mo yung kamay mo mga kabataan. I exhort you, respect. Sabihin niyo po, respect. Respect and honor your parents. Ano pong sabi ng Colossians 3:20? Children, obey your parents in everything. Sige, wag na. For this pleases the Lord. Ang nakakatuwa, nakalagay everything, no? Sa totoo lang, kung magkamali man yung payo ng magulang mo, basta sumunod ka, mali ka, di ba? So, at least ginawa ko. Hindi yung laging, mas marunong pa tayo. Walang respeto. Ano ba kayo? Mas marami na kaming alam. May cellphone kami, mga ganun. No? Parang, pero ito merong respeto. Ito pa, Ephesians 6:2-3, it says there, honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise,
that it may go well with you and that you may live long in the land. Sino nga sa inyo yung mga 30 and under, gusto niyo mahaba ang buhay? Gusto ninyo, sino yung gusto maiksi lang? Alam niyo minsan, I think you heard this, minsan pag nagkakasakit na po ako, umuubo, nauubo na, no? Ang naisip ko kagad, hindi biogesic, nakapag-promote pa. Tempra, ano pa bang mga panlagnat, ha? Calpol, yan. Para equal yung mga napopromote. Pero naisip ko din, dalaw ako kay nanay at tatay. Ang tagal ko na yatang hindi dumadalaw. Kaya baka parang hindi ko na sila na-honor ng aking presence. Kaya pinaiiksi na ni Lord ang aking buhay. Honor your father and your mother. This is the first command with a promise. It will go well with you. And you're gonna have long life and good success. Kaya minsan yun talaga yung pumipigil sa anointing, sa calling. Alam ko naman alam nyo yung, hindi naman lahat ng magulang ka-honor-honor. Ito rin naman sila Pero si David nakatingin yan kay Lord. Sabi ni Lord O tingnan nyo, bakit umahaba ang buhay pag ino-honor ang magulang? Tanong nyo ako, bakit? Kanino ba galing yung buhay mo? Siyempre, pilosopo ka, sasagutin mo kay God. Okay? Tama naman, kay God, no? Kay God lang ako, di ba? Hindi, may ginamit si God para magkaroon ka ng buhay. Oh yes, binibigyan ka ng buhay ni Lord, pero pinadadaan niya yon sa iyong mga magulang. Alam nyo, yung iba, kahit galit man kayo sa magulang ninyo, buti nga meron Yung iba, ngayon lang nila narinig ito. Patay na yung mga magulang, wala na silang pagkakataon. Pero kayo, kung may magulang, honor them. Because, hindi ko po sinasabing makisama po kayo kung masama po yan. Huwag niyong gawin. Pero kung hanggat kaya niyong sundin ninyo. At dyan po dumadaloy ang buhay, dumadaloy po ang calling ni God. Kasi ginamit po sila ni Lord para bigyan ka ng buhay. Siyempre si Lord pa rin. But the Lord wants to honor the vessel upon which life came from. So, respectfully obedient towards his father Jesse. Number 2 is deferent. Okay, sabihin niyo po deferent. Respectfully deferent towards King Saul. Alam niyo po yung deference, kitang-kita po yan sa Trinity. Pag sinabi mong, God the Father, we praise you. And God the Father would say, look at my son, to whom I am well pleased. Tingnan mo, no? Kahit si God, parang pag ino-honor siya, honor din niya yung kanyang anak. Now, when you honor Jesus, He would say, I'm just doing the will of the Father. Tapos pag tinanong mo naman yung Holy Spirit, I say nothing that the Father and the Son has not said. They defer to one another. Hindi po yung confidence na, hindi, magaling ako, pero hindi. You learn to defer to your leaders. Kanina, tatay. Ngayon ito, si Saul. Okay, si Saul ay, yun naman po yung kanyang sinusunod. Tingnan natin yung verse. Then Saul clothed David. So yun na, pumayag na si Saul na lalabanan niya So ngayon, dinamitan siya. Naku, heinous crime to sa mga new gen. Sino sa inyo nababadoyan sa mga OG? Okay, ano ba yung baduy na salita? Ha? Anong mas bagong salita sa baduy? Wala, baduy pa rin, no? So, walang bagong na-invento. Okay, clothed David with his armor. He put a helmet of bronze on his head and clothed with him a coat of mail. Now, sa totoo lang, pumoporma pa lang si Saul na damitan si David. Sabi niya, baduy yan, sorry hindi tayo new gen. Excuse me. Pero alam nyo, minsan yung iba ayaw pa, pinupulbusan sila ng mga magulang nila. Meron pa bang ganon? Yung nilalagyan ng towel, mga ganon. Ayaw. Huwag mo naman akong anuhin. So,
totoo lang, hindi na dapat nasuot ni David to eh. Pwede namang, wag na. Pero sinuot niya. No? Sabi niya, and David strapped his sword over his armor. He tried in vain to go. Tingnan mo, nag-ano pa siya. Ano nga yung tawag doon? Parang nag-ano pa yung modeling. Nag-modeling siya. Oh. He tried in vain to go. Sige, tugs. Di kaya. Pangit. Sabi niya, for he had not tested them. Then David said to Saul, I cannot go with this. At alam nyo, courteous pa. Hindi niya sinabing baduy. Ay sabi niya, hindi lang ako sanay. Di ba? And madalas, so pag-usapan na rito si Saul, no? So we're talking about maybe our bosses, our leaders. Kanina yung magulang, ito. Aba, si David, una sunod, mamaya na yung reklamo. Naku, yung mga kabataan ngayon, una reklamo bago sunod eh. Sabi mo nga sa katabi mo kung meron kang 30 and below, sumunod ka muna. Dami mong alam eh. Ba't sino bang mananagot dito? Hindi natural yung boss. Sundin mo. Bakit sa'yo ba yung kumpanya? Sa'yo ba yung school? Sunod muna. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi pwedeng magbigay ng opinion, pero be respectful. Hindi yung baduy naman ito, mali naman ito. Ang dapat ang sasabihin, hindi ako sanay eh. Ganun lang. Huwag yung masyadong makontrobersyang mga sagot. Parang mas sanay ako sa ganito. Now, doon naman po sa mga OG, tas ang kamay, alam nyo, tanggapin nyo na. Minsan, hindi na talaga effective yung ating mga pamamaraan. Huwag nyo pong sabihin lagi yung, mas maganda pa nung araw. Mas maganda. Magta-time travel ba tayo? Babalik ba tayo doon? Hindi, parehas pa rin ang gagawin, pero meron pong bagong paraan ng paggawa. At pwede nating pagtiwalaan ng mga new gen dyan. Yung mga new gen naman, pagbigyan nyo naman kami. Bago nyo kami sabihang baduy o hindi na yan uso. Kasi importante, respeto. Deference. Alam mo, alam nyo yung ibig sabihin ng deference? Alam nyo, hindi ko masyadong naintindihan. Pero sundin natin. Sabi ni boss eh, sagot niya to. Pag hindi nag-work, edi tingnan natin kung anong magagawa natin. And so, 1 Samuel 17, verse 32, it says there, David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Now, sumunod siya, kaya naman nagkaroon din siya ng boses. Nakapagbigay siya ng opinion. Bakit? Sinusunod niya yung boss niya. Hindi unang reklamo. So ngayon, meron ka ngayong boses. Saul replied, you are not able to go out against this Philistine. Pero kahit na nagsasabi siya ng kanyang suggestion, siya rejected. And fight him, you are only a young man and he has been a warrior from his youth. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. Despite Saul doubting his capability to fight the giant, David remains respectful. Sabihin niyo po, respect. Respectful towards Saul, addressing him as your servant. Tignan niyo po sa 1 Samuel 17, verse 34 and 36. Ang sinasabi ni David, sinong mas magaling? Si David o si Saul? Si David. Siya nga yung pumatay dito, pero sabi niya, this is what your servant thinks. I am your servant, and I defer to you. And he addresses Saul with respect and subservience, being ready to obey the king's commands. So parang pwede tayong mga new gen, pwede tayong mag-suggest, pero dapat ang dulo. Pero boss, call nyo po. Ako po naglilingkod lang. Sa tingin nyo, yun po ba ang way para ma-fulfill ninyo ang purposes ni God? O lagi tayong nag-sow ng disunity sa ating mga bosses? Paano kayo nakatulong nun kung
pinahihirapan yung lalo ang inyong mga boss. Uh, 1 Samuel 17:38 to 30, then Saul clothed, ayun na, nabasa natin yung clothing. He was deferent, regardful, dutiful to King Saul as he was prepared to obey his order. He was willing to submit to Saul when he offered to put on his armor upon David. He tried to wear Saul's heavy armor even though it did not work because he was focused on defeating Goliath and bringing honor to God. Kay David, wala namang problema yung damit eh. Minsan, yung maliliit na bagay, yun ang pinalalaki natin. Ang mahalaga, are you honoring God? By respecting your parents. By deferring to your bosses. At sa dulo, kung ano ang magagawa para ma-serve ang purposes ni God. David had confidence mixed with deference. Respect and esteem you as superior or an elder. David is confident in God and his own abilities. He questions why the Israelite army is so afraid and expresses his willingness to fight Goliath. David shows a sense of duty towards his family and his king, and he demonstrates courage and faith in God, even when faced with opposition. So, sino nga ulit mga new gen? Taas ang kamay, 30 and below. Yan, taas ang kamay. Alam nyo, I encourage you, new generation, to show proper respect. At kahit tama ka, be polite. Have courtesy and good manners to your elders, your teachers, your bosses. You don't have to be rude even if you're right. At sa pamamaraang yan, mas hindi mo na fulfill ang calling ni God sa iyong buhay. Para bang pinagagalitan ko? Hindi naman. So, okay lang. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka niya ni Pastor. Sinasabi ko lang naman. Ayaw nyo bang ma-fulfill yung will ni God sa buhay nyo? Sinasabi ko lang naman. Diba? Yun talaga yung susi. Hindi po pwedeng wala yung mga OGs. Daloy po yan. Maganda yung kanta, yung dulo. Dumadaloy. Daloy po yan eh. Dumadaloy. Kaya lang nabablock kasi walang respeto, walang honoring, puro pagalingan. Mas magaling yung generation namin kaysa sa older generation. Sa dulo, if you obey and defer, you're gonna have confidence. Okay, sabihin niyo po, confidence. David was resolutely confident towards the OGs? No. Towards God. Tingnan natin yung verse, no? But David said to Saul, tingnan nyo your servant used to keep sheep for his father. Tingnan nyo, pagpalagay na lang natin yung pag-alaga ng tupa, yan yung pagbili ng suka, yung mga ganun. Ano naman paghugas ka ng pinggan, di ba? Ayoko mangungan ng pinggan, ano namang kinalaman niya sa pagdodoktor ko, di ba? Ay, mga ganun. Paglo-lawyer ako paghugasin mo akong pinggan. Ako, ganun din naman si David Pero sinunod niya. Ano nangyari? Di napakagaling na leader. Sunod lang. Sabi mo sa katabi, sumunod ka kasi muna. Sunod lang. Panay nga naman, reklamo. Servant used to keep sheep for his father. And when there I came, a lion and a bear and took, tingnan mo, habang sumusunod siya, nagkaroon siya ng mga training, no? Meron daw siyang nakitang bear and that is gonna hurt the lamb, yung mga pinaalaga sa kanya. I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. Grabe, no? Kinagat na nung lion. Kinuha pa rin niya dahil lang nautusan siya ni Jesse. Naku, kinagat na ng leon yung alaga ko. Dari ako sa tatay ko, tanggalin natin. Di ba? Pwede mo naman sabihin niya, magdahilan ka na lang sa tatay mo. Tay, nauubos yung tupa Pero hindi, no? In-honor niya yung tatay niya. Hindi, kailangan masunod ko si tatay. And if he arose against me, I caught him. Tinan mo, pagka lumaban daw yung leon, babalbasan. Gaganon yung, iluwa mo. Ganon. And struck him and killed him.
Your servant, again, your servant. Respeto. Mali yung bilog. Okay. Servant has struck down both lions and bears, and his uncircumcised Philistines shall be like one of them. For he has defied the armies of the living God. And David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistine. Siya po yung nakikipag-usap sa mga OGs nang may respeto. But he's not talking about confidence on himself. He was talking about his confidence in respecting his father, deferring to his leaders, at sa dulo, kumpiyansa sa Diyos. At imbis na tayo po'y mag-look down sa next gen, ay look down ng OG. Tingnan niyo ang epekto. Ang sabi ng OG, and Saul said to David, go and the Lord be with you. Napakagandang picture. Sa dulo, our confidence is not in the generation, but the OGs and the new gens being confident in God. At doon dumadaloy ang pagtawag, ang mga purposes ni God sa ating buhay. Alam niyo po yung pagiging Goliath, madalas po, para, napansin niyo ba, hindi na natin mabasa, no? Pero nung magharapan sila doon sa tuktok ng bundok, ang sabi ni Goliath, bakit itong kakalabanin ko? Maliit. Ako malaki. Di ba? Para siyang parang wala ka sa lolo ko. Gumaganon siya. No? Parang, tapos tingnan mo, meron akong mga shield. So basically, si Goliath, meron siyang modern technology. Samantalang si David, bato lang. At ang sinasabi ni Goliath, ako'y malaki, mayroon pa akong military technology. At yun ang dahilan kung bakit ako mananalo. Ipagmalaki ang aking mga kalakasan. At minsan, ang mga kabataan, no? Feeling nila, mas magaling sila dahil may ChatGPT sila. Di ba? Meron silang Google Bard. Kasi technology yun eh. Pero tingnan nyo, yung kabataang si David, low-tech, pero panalo. Hindi kailangan ng high-tech. Kasi yung high-tech nga talo eh. And now, that might relate to Goliath, to us. No? Alam nyo, parang minsan, kamukha rin tayo ni Goliath. Kung paano tayo magpalakas ng loob sa gitna ng katatakutan. Meron po ba kayong mga takot sa buhay? Ano yung pinakatakot ninyo sa buhay? Siyempre, mamatay, mga ganon. Wala ang mahal sa buhay. What is your greatest fear? Now, think about that fear. No? Alam ko, ayaw nyong isipin nyo kasi parang nightmare yun, di ba? Paano nyo po kaya ito mahaharap? Para ka po bang si Goliath? Na nagsasabing, alam mo, magiging okay din yan. Nagsa-church naman tayo pag Sunday eh. Parang si Goliath yun, di ba? Ano bang sinasabi mo kay God? Siguro magiging successful naman tayo. Ang tanong ko sa'yo, bakit? Kasi nag-honor God, make disciples. Umattend ako ng Victory at 40. So parang ang sinasabi natin, kaya tayo maliligtas, kaya tayo madideliver sa mga nightmares natin, kasi confident tayo sa ating mga kalakasan. Pero sa totoo lang, kaya natalo si Goliath dahil malakas siya. At alam niyo kung bakit nanalo si David? Dahil mahina siya. At ang kalakasan niya ay ang Diyos. And so somehow, kaya nga niisip ko yung mga mag-L113, nako, walang kakwenta-kwenta yung Bong Chuayla namin. Talagang, kabado na nga kami, pero magsishare kami sa Friday campus, sa Sabado community, mga sugarol. Tapos sa paglinggo, mga Christians, the community. Kabado na po ako. Ang iniisip ko talaga, walang maboborn na gini. Kasi mag-uusap pa lang kami. Pero alam nyo, doon ko na-realize na alam mo, may mangyayari sa Macau. Bakit? Akong kakayanan eh. Lord, pag hindi ka gumalaw, walang mangyayari dito.
David did not win by his strength. He won by his weakness. Si Goliath did not lose because of his weakness. He lost because of his confidence in himself. Alam nyo, yung champion na salita, kamukhang kamukha talaga yun 2,000 years later. Andun, ito yung bundok, ito yung Valley of Elah, andun yung kalaban, at ang sabi, imbis na dumanak ang dugo, magpadala na lang kayo ng representational champion. At ang naghahamon sa kabilang banda, si Satanas. Pumanik sa bundok ng Kalbaryo at nagsabing, talo ko na kayong lahat. Magaling akong kumanta. Magaling akong worship leader. Diba? Paano ba naging Satanas si Satanas? Kasi dahil sa kanyang pagmamalaki, sa kanyang mga talento. At yun ang kanyang sinasabi sa tuktok ng bundok. Samantalang nandito tayo sa kabilang parte ng bundok at nanghihingi ang kaaway, sino ba ang dapat nating ang tatalunin sa inyo? At sa totoo lang, lahat naman tayo talunan. At walang may gusto na pumanik sa bundok ng Kalbaryo. Pero alam nyo, merong isa. Si Jesus Christ. He came on the Mount of Calvary as a representational champion. Ang ibig sabihin nun, pag nanalo siya, panalo tayo. He is not just fighting for us, He is fighting as us. He represents us in the mountain of Calvary. And guess what? Paano po nanalo si Jesus? Kasi ba ginalingan ba niya? Jesus won by dying on the cross for us. Like the Son of David, Jesus Christ did not win victory because of his strength, but he won because of his weakness. Alam niyo po yung nangyari no, sa Garden of Gethsemane, sabi niya, ayoko nito eh. Take this cup away from me. Ako, napaka mapagkumbaba, sa totoo lang. Kung yan po ay Diyos, at siya po ay talagang Diyos, pwede naman yung kidlatan na mga ganun, ano? Pero hindi, no? Sabi niya, we're gonna win by weakness, like that of David, so that our confidence will be on God. At alam nyo, nanalo si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinanalo kanya. Hindi dahil magaling siya, but He won by dying on the cross. Kaya sa susunod na maisip mo na kumpiyansa ang mahalaga sa sarili para matupad ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, mag-isip kang uli. Kasi Jesus did not win by strength. He won by dying to self. And so, yan ang dahilan that we can be resolutely confident in God. Para na lamang pong si Shadrach, Meshach, and Abednego, naalala niyo yun? Yung tatapon sila sa apoy, na kanino yung confidence nila? Na kay God. Alam ko, ililigtas ako ng aming Diyos. Pero kahit na hindi, wala pa rin ang kumpiyansa ko sa mga ginto ninyo. Ang kumpiyansa ko ay sa buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Anong nangyari? Nung may kumpiyansa sila, nung nandun sila, 3 silang tinapon, pero nung binilang, 4. At alam nyo, there is a passing on to the generation. Sa totoo lang, yung mga OGs, kahit ayaw natin, mawawala tayo eh. Paano naman tayo naging confident sa generation natin? But we need to be confident to the God who will never leave us nor forsake us for the generations. Wala po sa ating henerasyon o sa susunod na henerasyon, but it is to the God of generation. Alam nyo, kunwari, mag-donate ng dugo. Sino sa inyo takot ka sa dugo? Diba? Wala. Okay, so ibig sabihin, pag merong kailangan ng dugo, yung
Lahat ng taga 6 p.m., hihingi ako yung dugo. Pero minsan, pagpalagay mo ng anak mo yan, di ba? Takot ka. Pero dahil alam mong mahalaga yung buhay ng anak mo, papakuha kang dugo. Courage does not mean you are not afraid. In fact, if you're not afraid, that is not confidence. Oh, kasi po pag takot ka, doon ka naghahanap, saan nga ba talaga yung pundasyon ko? Saan ba talaga yung aking kumpiyansa? At alam nyo, si Jesus ganun din. Sabi ng Hebrews 4, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Bakit niya in-endure yung cross? Hindi ba natakot si Jesus? Natakot din eh. Pero paano niya na-overcome ang kanyang pagkatakot? Para sa'yo. Mas mahalaga ka kaysa sa kanyang takot. Sa dulo, bigyan nawa tayo ng grasya ng Diyos na kahit tayo'y takot, gagawin natin para sa Kanya. Dahil ginawa niya ito para sa atin. Kaya huwag tayong maniwala na hindi dapat matakot. Takot talaga tayo. Alam niyo po ba kung anong greatest nightmare? Tanong niyo ko ano? Mawalan ng koneksyon sa Diyos. Kasi sa totoo, kahit naman may mamatay, may mawala, kung meron kang Diyos na dyan galing ang buhay, babalik lahat yan. Pero paano kung nawalan ka ng koneksyon sa Diyos? Di wala ka ng koneksyon sa source ng buhay. At alam niyo ba, yan ang dinanas ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. On the cross, Jesus said, my God, why have you forsaken me? He was forsaken so that you will never be forsaken, which means wala na yung greatest nightmare mo. Kahit ano bang pagdaanan mo, basta si Lord, kasama mo siya, He will never leave you nor forsake you. You are an overcomer. And so, I pray that as we remember David, we will look at Jesus as our ultimate champion. Nung siya po ay nanalo tayong lahat. Courage is not because of self-assertion or self-confidence. Confidence is all about self-sacrifice. Yan ang ginawa ni David, alang-alang kay Lord. Yan din ang ginawa ni Kristo para sa'yo. Sa dulo, He has fulfilled all of the calling of God in His generation. Amen? Alright, why don't we stand? And I want to pray for all of us as we remember not just the valley of Elah, but the cross of Calvary. So kung nandito ka man, heads bowed, eyes closed, I want to pray for you, respecting your parents. Some of you, may magulang ka pa, mabuti. At kahit wala na yung magulang mo, i-honor mo ang kanyang mga alaala. Siya ang ginamit ng Diyos upang dumaloy ang buhay sa iyo. So if that is you, you wanna pray, Lord, tulungan mo ko. Alam ko, hindi perfect ang mga parents ko. But from the old generation to the new generation, dumadaloy ang anointing ni God. So if that's you wanna surrender mga saloobin mo sa magulang mo kay God, just begin to raise up your hand. Lord, you see these hands. Alam ko, mahirap. Minsan, hindi naman talaga kagalang-galang yung mga magulang. But Lord, we do it for you, Lord God. Our confidence is not in the old generation, but to you, oh God. Lord, yes, ikaw ang source ng buhay, pero ginamit mo sila. Lord, tulungan mo kami that we will not win because of confidence in ourselves, but confidence in God. In Jesus' name, amen. Put down your hand. Number 2, meron kang boss. Meron kang
Si Samuel din, pwedeng boss, pastor, spiritual leader, teacher, yung para bang, yung they're not worth following. Pero ganun pa man, ginamit sila ni Lord para i-raise up ka. Mga Samuel at mga Saul ng iyong buhay. Tama na ang palipat-lipat ng trabaho. Para bang merong perpektong trabaho. Para bang may perpektong kurso. Wala. Sa kahit anong trabaho at kurso, ang Diyos lamang ang perpekto sa iyong buhay. So if that is you want to surrender mga hurts ninyo sa boss ninyo, pastor, spiritual leader, just begin to raise up your hand right now and just, Lord, you see these hands, Lord. Alam ko kung paano naabuso, kung paano hindi na dapat magtiwala, but Lord, we do it because of you. Lord, sa dulo, pag hindi kami umayaw, we will fulfill all of the will of God in our generation. Maraming salamat po. In Jesus' name. Now, everybody now, let's raise up our hands. Lord God, as we raise up our hands, we say, Lord, as old generation, ang confidence namin hindi dun sa new generation. As the new generation, hindi ang confidence namin is in the old generation. But Lord, our confidence is in you, Lord God. Lord, si Goliath ay natalo dahil sa kanyang kalakasan. Si David nanalo dahil sa kanyang kahinaan. And so, Lord, we will boast all the more of our weakness. For when we are weak, then we are strong.